Hello mga ka-Martins, pupunta kami ngayon sa bukid. Isasama namin kayo doon kasi gusto kong ipakita sa inyo yung aming gagawing kulungan ng aming ibon. Iyan, maghahatid na din kami ng feeds para sa aming mga baboy. Kasama na nga rin itong dalawang asong to at ayan, tuwang-tuwa nga. Ito nga ay pinaalaga lang kay Kat ng kanyang ate. Ipapasyal ko na din kayo sa aming babuyan kung saan yun ang aming pinagkaabalahan ng mga panahong wala kami dito sa YouTube mga ka-Martins. So tara na! So ayan mga ka-Martins, welcome back again dito sa aming YouTube channel. Ngayon ay nandito kami sa aming babuyan. Feel ko lang mag-video kasi gagawa kami ngayon ng kulungan ng aming mga Martinez. So dito yung pagpapatayuan namin ng bago nilang kulungan para mas mabantayan namin sila. Kasi dito na kami halos tumatambay kasi nandito yung mga baboy namin mga ka-Martin. So mamaya papasilip ko sa inyo. Medyo matagal bago matapos siguro. Kasi si Papa lang at saka si yung pinsan ko yung gagawa. So ayan mga ka-Martin, tignan muna natin yung mga baboy namin. Hello mga ka-Martins, ito po pala ay inahin ni Kat. So ayan, pinapaliguan na ni Kat kasi mamaya-maya ay maglilinis na din kami. Ito ay posibleng buntis na mga ka-Martins kasi ngayon po sana yung schedule ng kanyang rehit pero hindi naman po siya naglanding ngayon. So ngayon po kasi ay ika-21 days mula noong nag-AI po kami. So AI po yung gamit namin. Hindi po kami gumagamit ng bulog kasi yun po yung nakasanayan namin. Tsaka mahirap naman po kasi ang magpapasok ngayon ng ibang baboy lalo na may mga sakit na kumakalat ngayon. So ito naman mga nandito mga ka-Martins ay mga pre-starter stage pa lang po sila. So ito pala yung mga pinagkaabalahan namin nung mga panahong wala kaming upload dito sa YouTube. Nung mga panahon po na yon ay siguro nagpapaanak po kami at saka may mga yung una pong anak kasi ng mga inahin namin ay nandito na rin noon. Yun nga yung inahin nga ni Kat ay yun yung unang anak po ng aming inahin na nasa bahay. Ayun nga, bukod sa mga inaalagaan kaming biik sa bahay, ay may mga binabantayan pa kami dito mga ka-Martins kaya sobrang busy namin noon. Ito naman mga nandito mga ka-Martins ay nasa starter stage. Oo, lilituning size mga ka-Martins. Ayan, pagpasensyahan nyo nga po pala kasi napakadumi pa ng kanilang kulungan. So hindi pa nakakaabot dito yung patubig ni Kat. So maya-maya lang ay magpapaligo kami at maglilinis na din po kami ng kulungan. So itong dalawang baboy naman dito mga ka-Martins ay ready to harvest na. Actually matagal na sana itong na-dispose kaya lang ay sobrang baba ng live weight dito sa amin. Kaya umabot sila ng ganyang kalalaki. Oversize na nga at binabarat na din to ng mga buyer kaya napagdesisyonan namin na katayin na lang. So yung isa dyan mga ka-Martins ay babae at gawin na lang naming inahin kasi sayang naman ilang buwan na lang ay pwede na siyang i-breed. So ito nga sila nung hindi pa namin naibibenta itong mga kasamahan nila mga ka-Martins. Bali siyam nga sila noon kaya lang ay naibenta na namin yung 8 kaya 2 na lang tong natira. Nung nagbenta nga kami dito ay napakababa ng presyo ng live weight kaya lugi nga kami. O abonado pa mga ka-Martins. Hindi naman kasi namin kaya na katayin itong lahat at hindi naman namin pwedeng i-extend yung pagpapakain sa kanila kasi nga sobrang dami nila mga ka-Martins at baka mas lalo pa kaming malugi kapag ganun yung ginawa namin. Kaya kahit labag man sa kalooban ay talagang pikit mata na namin ibinenta mga ka-Martins kesa naman sa maghintay pa kami ng magandang presyo at baka sa kakahintay ng magandang presyo ay mas lalo pang bababa yung presyo ng live weight. At saka habang pinapatagal kasi ang baboy ay lalo din silang bumibigat. So baka nasobrahan naman sa bigat ay mas lalo nilang binabarat mga ka-Martins. Katulad nga dito sa dalawang patiners namin na to mga ka-Martins, sa kakahintay nga ng magandang presyo ay lumagpas na nga sa 100 kilos. Itong offer na nga dito ay parang sa presyo na ng inahin.
Ito naman mga kamartins ay mga kapatid pala ng mga nasa kabila din. So, ito yung starter stage. So, bali may isang bansot. Yan ay nakaligtas mula sa pneumonia. Bali 19 pala silang lahat noon mga kamartins. 19 yung anak ng inahin ko. So, ito sila. At yung nasa kabila na 9, kaya lang ay may namatay na 3. So, yun din ay mga natamaan din ng pneumonia. So, ito nga, siya lang yung nakaligtas mga kamartins. So, bali ngayon ay 16 na lang sila. At sana ay wala nang malagas kasi sayang naman kapag ganitong malalaki na sila, saka lang magkakaroon ng depekto. Yung madami ka nang naipakaing feeds, tapos kapag ka namatay, ay wala talagang babalik sa'yo ni kahit piso mga kamartins. So, hindi naman kasi pwede na katayin at ibenta pa yung mga namatay na baboy. Kasi hindi naman natin alam kung anong magiging epekto nun sa kalusugan ng tao. At ang mahirap pa doon ay baka makahawa pa ng sakit sa ibang hayop. Tulad nga nung sakit ng baboy ngayon na ASF. So, mas mabuti na lang na ilibing na lang natin kung may namatay mang baboy at babawi na lang sa susunod. Kaya sa amin hanggat maaari ay may nakabantay dito sa aming babuyan kasi mga kamartins, hindi natin maiwasan na kung may pupuntang ibang tao ay hindi naman natin alam kung carrier ba sila ng ASF o iba pang nakakahawang sakit ng baboy. Kasi mga kamartins dito, wala naman dito sa aming bayan pero sa Karatig bayan ay may mga cases nga ng ASF. Kaya kung maaari, mas mabuti na lagi tayong nag-iingat kaysa naman na kapag natamaan na, dun ka palang gagawa ng paraan. So, ito yung sinasabi ko sa inyo mga kamartins. Ayan, gagawin na nila yung kulungan ng aking mga Martinez. So, medyo malawak nga ito para sa kanila kasi balak ko nga sanang paghiwalayin na lang sila. Kasi naman, kapag sama-sama sila dyan, ay nag-aaway-away naman sila. So, ito nga, nagsisemento na sila papa at si kuya. Ayan na nga mga kamartins, sinisimulan na nilang buhusan yung pinaka-poste nga ng gagawing bahay ng mga ibon. Yan yung pinakasukat nga niyan ay bali 2 meters by 3 meters. So balak ko kasi na bawat isa ay may kanya-kanyang kwarto para hindi nga sila mag-away-away mga kamartins. Pero may napapansin kasi ako sa dalawang ibon na parang hindi naman sila nag-aaway mga kamartins. Si Tonton lang at si Bimbim yung talagang kapag nagsama ay talagang magpapatayan sila mga kamartins. Ibol. Yan nga mga kamartins, bali isa nga lang yung natapos nilang buhusan kasi nga umuulan na. So, hindi na nila natapos yung isa, hindi na nila nabuhusan yung isa mga kamartins kasi mahirap naman kasing magtrabaho kapag umuulan. Ganito nga kasi yung panahon dito sa amin mga kamartins, parang ako lang din kapag gutom, char. Parang ang may bagyo mga kamartins kasi kanina lang medyo mainit pa pero ngayon maulan na. Diyan ba sa inyo mga kamartins? Medyo nga naiinip na akong matapos itong bago nilang kulungan mga kamartins. Kasi kawawa yung 3 dun sa bahay. Medyo masikip kasi yung kulungan nila. Alam nyo naman kasi yung ugali ni Tonton, hari-harian. Ganun din nga naman kasi yung 3. May mga bully din sa kanila. Kaya walang choice kundi ilipat sila ng kulungan. So dito ko na nga napiling magpatayo ng kulungan para naman mas makapaglaro sila kapag pinapakawalan ko sila mga kamartins.
Yan, mas malawak kasi dito kumpara naman sa bahay na napakasikip at may mga pusa na pwede pang kumain sa kanila. Mas maganda na rin kasi dito na lagi ko silang nakikita at lagi ko silang ma-videohan kapag magva-vlog ako para naman hindi nyo na sinasabi na namimiss nyo na yung mga ibon. Wow, sana all. Oo mga kamartins, kapag nakalipat na sila dito, mas dadalasan ko na din ang mag-upload. At saka follow nyo din po kami sa aming Facebook page na Kamartins. Yan, hindi na Kamartins TV mga kamartin. Kamartins na lang. So, ayan po, nasa screen yung aming Facebook page. Yan, pakisuportahan nyo rin mga kamartins kasi balak ko na din mag-upload dyan para sulit naman yung pagod namin. Maraming salamat. Ayan, nakapaglinis na nga sila Kat at Mama. So, hindi na nga ako nakatulong sa paglilinis kasi mas inuna ko nga yung nag-video dito para naman may upload ako mga kamartins. So, ayan, kumakain na nga itong juntis na baboy ni Kat. At itong mga nandito naman, mga kamartins, yan, kumakain na din. So, hindi na nila pinaliguan itong mga to kasi nga malamig mga kamartins. At saka baliliit pa sila, so prone pa sila sa ubo at sipon. So ito naman nandito mga kamartins ay binababad muna ni Kat yung pagkain nila kasi nga itong feeds ng mga ito ay medyo matigas para naman hindi na sila mahirapan sa pagmuya ay binababad muna para diretso lunok na mga kamartins. Ayan. Yan, magana nga sila kumain kapag ganito yung pinapakain namin sa kanila mga kamartins. Ito naman. Ayan. Sige. Ano sinuko sa inuman na lang ako. Agin naman nang. Inam? Bu, nagin naman tayo. Ayan mga kamartins, yung tubig natin ay libre lang galing sa bukal. Nandun yung tubig. Ibomba naman kami pero medyo tinatamad na. Ayun mga kamartins, uuwi na kami. Hihintayin na lang namin dito yung kuliglig. Hindi na kami sumakay kasi medyo madulas ang daan. Baka hindi niya kami kayanin.